Ay manalangin sa pagsisimula ng ating pag-aaral. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, sinasamba, niluluwalhati, at nagpapasalamat po kami sa gabing ito na kami po ay binigyan niyo po muli ng panahon upang makapag-aral ng tungkol sa water baptism. Nilain po namin na ikaw po ang patuloy na manguna sa amin, ikaw ang patuloy na turo sa amin sa mga salita na aming pag-aaralan na tungkol sa katotohanan kung paano po namin ganapin ang kalooban niyo po sa buhay ng bawat isa sa amin. At salamat din po sa buhay ni Tita Liway na patuloy niyo pong ginagamit na siyang tagapagturo. Salamat po sa knowledge at wisdom na lagi niyo pong binibigay sa kanya at sa inyo pong biyaya, sa inyo pong pagpapala na binibigay sa kanya. Purihin ka o Diyos, sambahin ka. At sa gabing ito, patuloy po naming hinihiling ang inyo pong banal na espiritu na siyang manguna at kumilos sa aming kalagitnaan sa pakikinig po namin. Buksan nga po ninyo ang aming pong mga puso at ang aming mga kaisipan upang lubos naming maunawaan ang nais mo po sa amin, lalo na po sa mga baguhan. Dalayan po namin na ikaw po ang magbigay sa kanila ng knowledge at wisdom upang maunawaan po nila kung ano po ang kahalagahan ng mga bagay na aming pong pag-aaralan sa gabing ito at maging man po sa aming pong mga kasama sa live streaming. Ikaw nga po ang patuloy na magbigay ng inyong pong mga salita at kayo po ang patuloy na gumawa at kumilos sa buhay ng bawat isa. Salamat po at patuloy po naming ipinagkakatiwala sa inyo ang pag-aaral na ito. Sa iyo po namin itinataas ang aming pong papurit pagpapasalamat sa pangalan po ng aming pong Panginoong Jesus. Amen. Amen. Purihin ng Panginoon, muli tayo makakapag-aral ng kaniyang mga salita. Yan ang ating kagalakan, no? Na lagi nating inaaral at inaalam ang mga katotohanan mula sa walang hanggan. Yan ay mga katotohanan mula sa walang hanggan. Okay. So, buksan natin ang ating Biblia para maihanda natin sa Exodus chapter 12. Noong huli nating pag-aaral ay ating pinag-aralan ang Panginoon ay laging gumagamit ng mga symbolism, ng mga illustrations, mga kwento, kapag siya ay may mga katotohanan na gusto niya na paunawa sa mga tao. Mahilig magturo ang Diyos, no? Sa pamamagitan nitong mga simbolo at paglalarawan. Mga talinghaga, makikita natin yan sa pagtuturo ng Panginoong Hesukristo. Lagi siyang nagkukwento, no? At maraming mga pagtutulad, yung itinutulad niya ang isang bagay, ang isang katotohanang panlangit. Gumagamit siya ng mga bagay dito sa mundo na kaugnay ang kalagayan sa mga bagay na panlangit. And so, mga symbolism, no? Ang mga example, una nating pinag-aralan ay ang mga halimbawa ng mga symbolism at paglalarawan ng Panginoon ng mga katotohanan, no, na gusto niyang ipaunawa sa atin. Ang una yung pagtutuli, ng layunin ay upang ipaalam, no, ipasa sa sunod na henerasyon ang katotohanan na ang kasalanan ay nasa kalikasan ng tao. Na ito ay nasa sa ating nature, no? At kailangan kung paano sa pagtutuli inaalis, no, may inaalis na bahagi, no, yung pinakadulo ng pinanggagalingan ng buhay na
Yan ang katotohanan na walang maiipanganak ang tao kundi makasalanan din kapwa niya. So ito ay nagpapakita ng paglilinis, no? Cleansing. Kailangan ang paglilinis, no? Sa sangkatauhan. Kailangan paglilinis sa karumihan, no? Na dulot ng kasalanan. Na yan lamang ang Diyos ang makagagawa, no? Ang tao hindi niya kayang linisin ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang sariling gawa, no? Pero yan ang ipinakikita ng simbolo ng pagtutuli, no? Ang kasalanan ay nasa nature, nasa kalikasan ng tao, no? At ito ay nangangailangan ng paglilinis, no? Ang huli nating pinag-aralan na symbolism o itong paglalarawan ng Panginoon sa paghahayag niya ng mga katotohanan ay itong paghahandog ng mga hayop sa templo. Na diyan, no, ay pinakikita na may katulad ng hayop, no, na siyang substitute, na siya ang pinapatay sa halip ng taong nagkasala. Nagpapakita naman ito na may darating na siyang tunay na substitute na makakapag-alis ng kasalanan magpakailanman. At siya ang tunay na substitute, no? Dahil yung ginagawa nilang paghandog ng mga hayop, ayan ay simbolo lamang. So yun ay pinaalam sa mga ng mga magulang, nililipat from one generation to another ang mga katotohanan, no? Na madaling maintindihan kasi nakikita mismo ng mga bata. Kapag sila napunta sa templo, nakikita nila daming mga hayop na namamatay, libong hayop, no? Madugo. Yan ang kalubhaan ng kasalanan sa sangkatauhan, no? Kung kaya't kailangang maraming mamatay, no? Na mga hayop na simbolo lamang, hindi pa yan ang tunay na makapag-alis, no, sa kasalanan. Kundi simbolo lamang na ang darating na tunay na kapalit ng tao na magbibigay ng kaniyang buhay. So ito yung through the generation ng tao, pamula kay Adan, ay hindi mawawala sa kaisipan ng tao itong pangako ng Diyos na siya ay magpapadala ng siyang luna sa kasalanan ng tao. So yung mga ginagawa nila na pagtutuli, paghahandog ng hayop ay simbolo lamang para magpaalala lagi sa bawat henerasyon ng pangako ng Diyos. At ito ngay naganap na 2,000 years ago, no, nang dumating ang Panginoong Hesukristo dahil siya ang tunay na substitute. Siya ang tunay na makakapag-alis ng kasalanan at ay magpakailanman na, no? Hanggang sa walang hanggan. So yan mga symbolism, yan ang mga pamamaraan ng Diyos. So ang sunod nating pag-aaralan ay ito ngang Pasko, ang isa pang example ng symbolism o paglalarawan ng Panginoon ng mga katotohanan, no? So basahin natin itong sinasabi sa Biblia tungkol sa Pasko. Si Denise, pwede kang bumasa. Dala-dalawa tayong talata, no? Exodus chapter 12, 1 to 14. Yeah, 1 to 14. Saan ang aking, ayun. So, una muna si Denise, bago si Nadsel, bago si Manny, then si Francis, then si Jovi, and then si Marvy. Ang babasa. After
After, and then si Rhoda. Yan. Kung meron pa. Yung pala, kasi 14 yan. So, I only need 7 people to read the passage. No? Okay. So, Denise, are you okay to read? Apo. Okay, very good. Oh, sorry, I'm ina-unmute kita, in-unmute mo, nag-mute tuloy. Paki-unmute uli. Yan, sige. Okay, 1 and 2 kaiha. At ang Panginoon ay nagsalita kay Moises at Aaron sa lupain ng Egipto na sinasabi, ang buwang ito'y magiging sa inyo'y pasimula ng mga buwan. Siyang magiging unang buwan ng taon sa inyo. Verse 3, salitain ninyo sa buong kapisanan ng Israel na inyong sabihin, sa 10 araw ng buwang ito ay magsisikuha sila sa ganang kanila, bawat lalaki ng 1 kordero ayon sa mga sambayan ng kani-kanilang mga magulang, 1 kordero sa bawat isang bahayan. 4, at kung ang isang bahayan ay napakakaunti upang kumain ng 1 kordero, ay siya nga at ang kanyang malapit na kapitbahay ay magsasalo-salo sa isa ayon sa bilang ng mga tao. Ayon sa bawat tao na kumakain, gagawin ninyo ang pagbilang sa kordero. Sino nga ang sunod? Kuya Manny ha. Manny. Ikaw na, Francis. At baka Ako na. Oh. Hindi ko na i-mute. Oh, I see. Hindi mo Okay. in-unmute. Ilan-mute pala. Ang inyong korderong pipiliin ay yung walang kapintasan, isang lalaki na isang taon. Inyong kukunin sa mga tupa o sa mga kambing. Ang inyong aalagaan hanggang sa 14 na araw ng buwang ito at papatayin ng buong kapulungan ng kapisanan ng Israel sa paglubog ng araw. At kukuha sila ng dugo niyan at ilalagay sa 2 haligi ng pinto at sa itaas ng pintuan sa mga bahay na kanilang kakainan. At kanilang kakanin ang laman sa gabing iyon na inihaw sa apoy at tinapay na walang libadura, kakanin nilang kaulam ng mapapait na gulay. Huwag ninyo ang kanilang hilaw o lutuman sa tubig, kundi ihaw sa apoy ang kanyang ulo, pati ang kanyang mga paa at pati ng kanyang mga lamang loob. At huwag kayo magtitira ng anumang niyaong hanggang sa kainamagahan, kundi yaon na matitira niyaon sa kainaumagahan ay ninyong susunugin sa apoy. At ganito ninyo kakanin, may bigkis ang inyong baywang, ang inyong mga pangyapak ay nakasuot sa inyong mga paa, at ang inyong tungkod ay tangnan ninyo sa inyong kamay, at inyong kakaning dali-dali siyang Paskuhan ng Panginoon. Sapagkat ako'y dadaan sa lupain ng Ehipto sa gabing yaon, at aking lilipunin ang lahat ng mga panganay sa lupain ng Ehipto, maging tao at maging hayop, at gagawa ako ng kahatulan laban sa lahat ng mga Diyos sa Ehipto. Ako ang Panginoon. 13. At ang dugo ay magiging sa inyo isang tanda sa mga bahay na inyong kinaroroonan, at pagka aking nakita ang dugo ay lalampasan ko kayo at walang salot na sa inyo, napapatay sa inyo, pananakit ko sa lupang Ehipto. At ang araw na ito ay magiging sa inyo'y isang alaala at inyong ipagdidiwang na pinakapista sa Panginoon. Sa buong panahon ng inyong lahi ay inyong ipagdidiwang na pinakapista na bilang tuntunin magpakailanman. So yan, alam natin, iyan ang pasimula ng pista ng Pasko. Sa English yan ang Feast of Passover. At alam natin na ito ay unang-unang itinatag ng Panginoon, pinasimulan ng Panginoon ito nung ang bansang Israelita ay nasa Ehipto, sila ay alipin pa roon.
At yan ang bisperas ng araw na sila ay palalayain na ng Panginoon mula sa pagkaalipin. Diyan na sa gabing iyon, ang pinakahuling salot, no, na ipinadala ng Panginoon sa bansang Ehipto. At yan ang salot ng mga unang anak, the plague of the firstborn. Na dumaan, no, ang anghel ng kamatayan at ang lahat ng mga panganay na anak sa bawat tahanan ay namatay, pati panganay na anak ng mga hayupan, no? Doon sa mga tahanan na walang nakabahid na dugo sa hamba ng kanilang mga pinto. So, in preparation, no, para maligtas ang bansang Israel, ay inutusan ng Panginoon ang mga tao, ang mga Israelita, na sila ay pumatay ng isang, sabi dito, isang taong walang bahid, no, na kordero. Sabi sa verse 5, ang inyong korderong pipiliin ay yung walang kapintasan. At isang lalaki, so lalaking batang tupa, na isang taon, iisahing taon, no? At wala siyang kapintasan. At siya ay aalagaan muna ng 4 na araw. Bago dun yung bisperas ng kanilang pag-alis, no, sila pumili na ng isang batang tupa at inalagaan muna nila. At kasi yan, adjust yan, kumuha sila sa kanilang kawan. Then, 14, yan ang 14 of Nisan, yan ang Passover. At sila ay sa araw na yon pinatay nila ang tupa at ang dugo ay pinahid sa hamba ng pinto. At nang dumaan ang anghel ng kamatayan, lahat ng mga tahanan na may bahid ng dugo, no, ang pintuan, ay nilampasan. Yan tinatawag na passed over. They were passed over. Lumampas sa kanila ang anghel ng kamatayan, kaya walang namatay na anak doon sa sambahayan yon, no? Pero yung mga tahanan na walang dugo ang pintuan ay namatay. So, hindi lang kung minsan, di isa ang namatay. Kasi kung ang ay ina ay panganay sa kanyang magkakapatid at ang ama ay panganay din sa magkakapatid, edi patay ang ina at ama, pati yung kanilang anak na panganay. Pati yung panganay na anak ng kanilang mga alipin at lahat ng mga panganay, no? So, yan ang pista ng Pasko. No? So, at yan ay sinabi ng Panginoon ay kanilang ipagpipista, no? Ay magiging pista nila taon-taon. Ano ang ipinakikita nito? Dahil ito isa rin na namang paglalarawan at symbolism na ibinigay ng Panginoon, no? Sa bansang Israel. Ano ang ipinakikita nitong pistang ito ng Pasko? Just a minute. Baka ako may iba na ng mga pindot mo, wala kayo. So itong pista ng Pasko, yan ay laging ipinapipista ng may celebration talaga sila, no, taon-taon, no, tuwing 14 of Nisan sa kalendaryo ng mga Hudyo, dahil alam niyo ang kalendaryo ng mga Hudyo iba kaysa ating kalendaryo, no. So ang kalendaryo nila ay 30-day lang, 30-day month. So laging nalipat ang date, no. Kasi ang atin, iba ang ating kalendaryo, no? So sa ating calendar, nag-iiba-iba ang date ng Feast of Passover. At ito ay isang
gawain na ginagawa ng buong sambahayan sa kanila, sa loob ng kanilang tahanan. So, pag Feast of Passover, yan ay sa bawat tahanan ng mga Jew ay mayroon silang celebration. So, bawat pamilya may kanya-kanyang celebration yan. No? Mayroon silang hapunan, mayroon silang seder na tinatawag yan na isang plate na may mga pagkain din, may mga pait na gulay na kinakain sila noon, na paalaala sa kanila ng kanilang naging buhay nung sila ay naglalakbay sa ilang. Now, and then sa panahong yun, no, ay itong celebration ng Pasko, mayroon silang tinapay, flatbread, no, na kanilang ginagamit din, at saka itong mayroon silang iniinom na wine, no. So kung isipin mo, may parang may pagkakatulad sa banal na hapunan, ano, dahil pa yung celebration ng Pasko, mayroon silang wine na iniinom, 4 cups of wine, no? At mayroon din silang flatbread. Nagawa sila ng tinapay na walang yeast, yung flat. Tapos, ang paggagawa ng tinapay, tutusukin nila bago nila ilagay sa oven. Yung dough, yung masa, ano, yung flatbread, tutusukin muna nila, madaming tusok, at kanilang i-stripe yung gagatlaan, no, ng kutsilyo. No. Gawa sila ng 3 ganyan, no? Mayroon silang lalagyan na tela na may 3 compartment, no? So bawat 3 tinapay yan na kanilang ginagamit, so nakalagay sa bawat compartment, no, ang tinapay na yan. So yan ginagamit nila, and then kinukuha nila during the ceremony, kinukuha nila yung nasa gitna, no. 3 ang compartment ng lalagyan ng matsa ang pangalan ng tinapay, no. Pero hindi nila kinukuha yung nasa unahan o yung nasa pinakalikod. Ang kinukuha nila yung nasa gitnang tinapay. Tapos yung pinuputol, no, at itinatago ang kabiyak. Binabalot yan sa linen, no? Binabalot sa telang puting linen at itinatago bago mag-start ang kanilang ceremony. Tapos yan, ipinahahanap sa mga bata. Kung sinong makakita doon sa itinagong tinapay, matsa, may regalo. Kung nakakitang bata, kung saan yung nakatago, ay may regalong natatanggap. Tapos kinakain nila yung tinapay na kabiyak, no? And then nainom sila ng 4 na cups of wine. So it's a good, nice celebration. Maybe we will do it one time. I will help everyone to prepare kung ano ang dapat i-prepare, no? And then we will do the Feast of Passover maybe this year, no? Sa date ng Passover this year, maybe we will have that celebration para ninyo maintindihan kung ano yung Feast of Passover, kung ano ang ginagawa sa celebration yan. Pero kung inyong titingnan, no, sa bawat bahagi ng pista niya, ng kanilang celebration, ay kita mo si Kristo ang inilalarawan ng kanilang pista, no? Bakit yung gitnang tinapay? Kasi bakit 3? Ibig sabihin, yan, tumutuko yan sa Trinity, no? 3 flatbread na walang yeast. Ibig sabihin yan ay walang kasalanan. Yun kasi alam niyo yung yeast o yung libadura, yung leaven, ayan ang simbolo ng kasalanan sa Biblia, no? Kaya yung pinagamit ng Panginoon ay tinapay na walang leaven, walang lebadura, walang yeast, no? Nagpapakita ng kadalisayan, kalinisan, kabanalan. Bakit 3 tinapay? Tinutukoy ay ang Godhead, the Trinity. Bakit gitnang tinapay ang kinukuha? Diba? God the Father,
Sino ang gitna? God the Son, di ba? And then God the Holy Spirit. So, aling tinapay, yung kinuha nilang gitnang tinapay, yung sumisimbolo kanino sa God the Son. Na yan, bakit ang tinapay pati ay bago lutuin ay tinutusok-tusok. Kaya ang hitsura ng matsa, pag naluto, maraming butas-butas, may slit-slit, no, ng pinaghiwa-hiwaan ng kutsilyo. No? Yun ay standard na gayong klase ng tinapay ang kanilang gagamitin. Bakit? Dahil sumisimbolo yun sa katawan ng Panginoon. Nagkadurog-durog, nagkaluray-luray, no? Nung siya hinahagupit at hanggang sa siya ay sinaksak at siya ay yung tinusok ng malaking pako, no? Nung siya ipako sa krus. At siya ay, ang latay niya marami dahil siya ay hinagupit. Tinusukan siya sa ulo ng koronang tinik. So, ang kanyang katawan talagang butas-butas, no? Doon lumabas ang kanyang dugo at puro latay siya. Puno siya ng sugat, no? So, ganun ang tinapay na ipinagagamit sa kanila. Isipin niyo yan ay nung kanilang ginagawa, noong pagkatapos pa ng Exodo, di ba? Pagkatapos ng pag-alis nila, nung sila bago umalis sa Ehipto, di napakatagal na yan ay pinagagawa ng Diyos sa kanila bilang pagtuturo, no? So, yon. Tapos, tinapay, pinuputol. At ang kalahati itinatag, binabalot sa telang puting linen at itinatago. Di anong sinisimbolo na yon? Di guys, sinisimbolo na yon ay ang paglilibing, no, sa Panginoon. At anong sinisimbolo ng pahahanap sa mga bata? Ang bata na makakita doon sa nakatagong tinapay na nakabalot sa puting telang lino, ay may bigay na regalo. So, anong sinisimbolo noon? Na sino mang makatagpo sa Panginoong Hesukristo, ay may regalo. Anong regalong natatanggap ng nakakatagpo sa Panginoong Hesukristo? Bigay buhay na walang hanggan. Yes, that's right. No? So, makikita natin, no? So, kapag ito'y kanilang ginagawa, itong celebration ng Pasko, sasabihin ng mga bata, bakit natin ito ginagawa? No? So, sasagot ang kanyang ama upang alalahanin ang kadakilaan ng Diyos na siyang nagpalaya sa atin nang tayo ay kanyang palayain sa pagkaalipin sa Ehipto. No? Makikita natin na ito ay nagpapakita ng pangako na ibinigay ng Diyos, no? Sa sangkatauhan ng siya mismo ang mag-o-offer ng kaniyang may papatay ng Diyos na kaniyang walang bahid na kordero. At yan ay ang Panginoong Hesukristo upang ang kamatayan lumampas, no? Yan ang ibig sabihin ng Passover. Para yung kamatay ay lumampas sa sino mang tinakluban ng dugo ng Panginoong Hesukristo, na katulad ng dugo na inilagay sa hamba ng pinto, no? So, yan ang ipinakikitang katotohanan, yung Feast of Passover. So, lahat ng ginagawa ng bansang Israel ay teaching tool. Ginagamit upang magturo ng katotohanan at nang sa gayon ay maging makadiyos ang sunod na henerasyon. So, alam natin, yung kanilang pagkaalipin sa Ehipto ay sumisimbolo sa pagkaalipin ng tao sa kasalanan. No? Ang Ehipto, ang world. Yan ay sumisimbolo sa makasalanang sanlibutan na alipin ang tao. No? At katulad din naman ng palayain ng Diyos ang mga tao mula sa pagkaalipin, ang Israelita sa pagkaalipin nila sa Ehipto sa pamagitan ng plague na ipinadala niya. No? Natakot si Paraon. God, pinaalis niya ang mga Israelita. So gayon din naman at dahil doon sa kamatayan ng firstborn, no, doon sa mga walang bahid ng dugo, no,
So, gayon din naman tayo, pinalaya tayo ng Panginoon sa pamagitan ng kaniyang dugo mula sa kasalanan. So, sa pamagitan nitong mga ganitong gawain, and kung makikita natin sa bansang Israel, mismong ipinagagawa sa kanila, hindi lamang itinuturo by mouth, no? Ina-action nila, ginagawa nila sa kanilang pamumuhay, katulad ng pagtutuli, talagang ginagawa nila yan, no? At tulad ng paghahandog ng mga hayop sa templo, napunta sila sa templo, may dala silang hayop, nihahandog, kita nila, pinapatay ang hayop, naagos ang dugo. O sa Feast of Passover, meron silang mga ginagawang iba't ibang parte ng kanilang pista, no? Na sa pamagitan nito, no, ang katotohanan ay napapapasa sa saling lahi, sa sunod na henerasyon. Kaya naunawaan ni na Pedro, ng mga apostol, no, ang nung sila ay pabuksan ng kanilang pag-iisip, no, at sila ay nakilala nila ang Panginoong Hesukristo na siyang Messiah, naintindihan nila ngayon kung anong mga ibig sabihin itong mga pista na kanilang ginagawa, dahil sila, Jews sila, no? Sila ay nag-celebrate ng mga pista niyan. At actually, no, nung mamatay ang Panginoong Hesukristo, araw ng Passover, no? While they're celebrating the Feast of Passover, ayan, namatay ang Panginoong Hesukristo. Finulfill niya yung prophecy, yung hula ng pista. No? Then, yung Feast of Passover, yan ang prophecy, prophetic yan, ng kamatayan ng Panginoong Hesukristo. Kaya sa araw ng Passover, while they're celebrating the feast, no, doon ang Panginoong Hesukristo, katulad ng kordero na pinatay nila sa Egypt, no, nung sila ay alipin doon, ang Panginoong Hesukristo ay ipinako sa krus. Siya ang tunay na kordero, siya ang kordero ng Diyos na ini-offer ng Diyos para sa kaligtasan ng sangkatauhan. So, ipinapasa sa ganitong paraan. Sa sunod na saling lahi ang mga katotohanang espiritual at sa pamamagitan ng mga paglalarawan, mga simbolo at mga pagtutulan. Ngayon, tayo ay nasa panahon na ng bagong tipan, no? Hindi, wala na tayo sa panahon ng lumang tipan. Bagong tipan na tayo, bagong kasunduan na sa Panginoon. Yan ang ibig sabihin ng salitang tipan, no? Tipan o covenant, yan ang ibig sabihin agreement, no? So kasunduan. Bago ng kasunduan ang Diyos sa mga tao, no? Ang lumang tipan ay pakikipagkasundo ng Diyos, kasunduan ng Diyos sa bansang Israel, no? So itong bagong tipan, yan ang kasunduan naman ng Diyos, no? Pakikipagkasundo ng Diyos sa mga mananampalataya, no? So yan ang tumutukoy sa kasunduan ng Diyos at ng mga mananampalataya ayon sa kaligtasang bigay ng Panginoong Hesukristo. Ang Old Testament ay kasunduan ng Diyos at ng bansang Israel, no? Ayon sa mga kautusan na ibinigay niya kay Moises, no? Wag tayo, tapos na ang lumang tipan. Tayo nasa bagong tipan na. At ang kasunduan sa lumang tipan ay nagwakas na, no? So tapos na ang gamit ng mga paglalarawang iyon, tapos na ang gamit ng mga pagtutuli at ng mga paghandog, no, sa templo. Sa mga Israelita, sa mga Jews, ay sa kanila hindi pa tapos kasi hindi nila tinanggap ang na dumating ng Mesiyas. Hanggang ngayon sila'y namumuhay pa sa Old Testament, no? Dahil naghihintay pa rin sila ng Messiah, ay dumating na naman ang Mesiyas, yung Panginoon Jesucristo 2,000 years ago, no? Kaya 2,000 years ago pa na natapos na ang bagong tipan. May bago ng kasunduan ng Diyos sa mga tao sa pamamagitan na ng Panginoong Jesucristo. Pero alam natin dahil ang mga Hudyo ay nabulagan, sila'y namumuhay pa rin sa Old Testament, no? Pero tayo na ngayon ay nakakakilala sa Panginoong Hesukristo at tayo nakaranas na ng
katuparan ng pangako ng Diyos, no, na kaligtasan, no, paglaya sa kasalanan. Nadurog na ng Panginoong Hesukristo ang ulo ni Satanas at tinakluban na ang lahat ng sumampalataya sa Panginoong Hesukristo. Tinakluban na ang kasalanan, no? So yan ang kasunduan sa Bagong Tipan. So tapos na ang paggamit sa mga paglalarawan na ginagamit noon sa Lumang Tipan. Dalawa na lamang ang iniwan ng Panginoong Hesukristo na paglalarawan. Ito ay ang banal na hapunan at ang bautismo. No? So ang banal na hapunan, yan ay paglalarawan din. No? Yan ay teaching aid din, teaching tool ng Diyos para sa mga mananampalataya. Ito ang physical o nakikitang paglalarawan ng kamatayan at pagpapakahirap ni Kristo. Kaya ang sabi ng Panginoon ay gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Alalahanin ang kanyang ginawang pagpapakasakit para tayo ay iiwas niya, maalis niya doon sa daang patungo sa impyerno at mailagay niya sa daang patungo sa langit at sa walang hanggang buhay kasama ng Panginoon. No? So yan ang inilalarawan ng banal na hapunan. Physical o nakikitang paglalarawan ng kamatayan at pagpapakahirap ni Kristo. No? At ang isa pang paglalarawan na iniwanan ng Panginoon na kanyang iniutos na gawin ng lahat ng mga sumampalataya sa kanya ay itong bautismo. No? So ito naman yung physical, ibig sabihin nakikita ng mata, no? Na paglalarawan ng kamatayan, pagkalibing, at bagong kapanganakang naganap sa katauhan ng sinumang nanampalataya kay Hesukristong tagapagligtas. Alam natin na kapag tayo sumampalataya sa Panginoong Hesukristo, hindi yan nakikita sa panlabas. No? Kasi yan ay nangyayari sa loob. Ang kaligtasan ay nagaganap sa ating katauhan, sa ating kaluluwa, sa loob. No? Ang panlabas na anyo walang pagbabago, no? Hindi ka nagbabago ang iyong hitsura o ang iyong natangos ang iyong ilong o walang pagbabago sa physical, no? Pero ang pagbabago ay nandoon sa loob. Sa katauhan, no? Nagaganap ang napakaraming supernatural na mga ginawa ng Diyos, no? Sa katauhan ng sinumang sumampalataya sa Panginoong Hesukristo. Marami yan, no? Siya ay binibigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. So nagiging anak siya ng Diyos. Dahil nung una, lahat, sabi ko nga, hindi lahat ng tao anak ng Diyos. No? Hindi ibig sabihin kaya ipinanganak dito sa lupa, kaya pat ipinanganak sa lupa ay anak na ng Diyos. No. Although marami tumatawag sa Diyos ng Ama, hindi naman anak ng Diyos. Nakikiama sa Diyos. Pero hindi naman sila tunay na anak ng Diyos. Maraming tao yan, natawag ng Ama. Ama namin, sumasalangit ka. No? Natawag sila, pero hindi yung relasyon, wala. Hindi sila anak ng Diyos. No? Dahil maliwanag yung sinasabi sa Biblia na yun lamang sumampalataya ng tunay sa Panginoong Hesukristo ang binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Ipinanganak hindi ng tao, ng laman at dugo, no? Kundi ipinanganak mismo ng Diyos. Ang Diyos ang nanganak, no? Sa tao na sumampalataya sa Panginoong Hesukristo. Ipinanganak sa spiritual, yan ang tinatawag sa John 3 na nagiging born again, ipinanganganak na muli. At yung pangako na binibigyan ng karapatang maging anak ng Diyos, ang sino mang sumampalataya nasa Juan 1:12 at 13. No? And so, hindi lahat ng mga tao dito sa mundo ay anak ng Diyos. No? Yun lamang tunay na sumampalataya sa Panginoong Hesukristo. So, yan ang isang nangyayari. O, ano pa, nilalagyan ng Diyos ng kanyang tatak ng kanyang pag-aari. No? Na itong taong ito akin. Ano yung tatak? Sino yung tatak? Actually, hindi ano, sino. Person ang tatak.
ang banal na espiritu, no? Espiritu. Na tumitira sa loob ng katauhan ng mananampalataya, ng sumampalataya, at siya ang tatak, no, na itong taong ito ay anak ito ng Diyos, no. Yan ang nagse-certify, nagbe-verify na ang tao ay anak ng Diyos. Hindi yung dahil yung tao ay laging nasa kapilya, o laging nasa church, akala ay siya ay anak na ng Diyos, di ba? Marami ganyan dahil siya laging nasa church, dahil siya ay miyembro ng iglesia, marunong siya, alam niya lahat ng mga kanta sa church, siya nag-o-offering. So akala nila yun ang tatak ng pagiging anak ng Diyos ay mali, no? Dahil marami na gumagawa niyan, maaaring hindi makakarating sa langit, no? Dahil ang tunay na tatak ay ang banal na espiritu na ibinibigay ng Diyos sa sino mang tunay na naligtas, tunay na naging anak niya, tunay na ipinanganak na muli, no? At yan ay sabi ngay tatak ng pangako, no? Na ang lahat ng kayamanan at mga mana, may mana kasing pag nagnampalataya ang tao sa Panginoong Jesucristo, no? Siya nagiging anak ng Diyos, mayroon na agad mana na bigay ang Diyos sa kanya. Malaking mana, no? Inheritance. So ang iba ay nagagamit na natin ngayon dito sa lupa. Ang iba darating pa, nasa future pa. Ang iba nasa langit, no? So, ang banal na espiritu ay siya ang seguridad, security na ang lahat ng pamana ng Diyos makakamit mo, no? Ibibigay sa iyo buong-buo ng Panginoon, no? So, ang isa nga naman ng mananampalataya ay yung katawan, bibigyan ng katawang hindi nasisira at hindi namamatay, no? So, yan, hindi pa natin yan natatanggap, no? Dahil yan ay saka ibibigay sa rapture, no? So ano ang security, no, na yan ay ipagkakalob ng Panginoon, yan ay kanyang lulubusin, ay di ang banal na espiritu na kanyang inilagay sa atin. Siya ang tatak ng seguridad, security ng lahat ng mga pangako ng Diyos, no. And so hindi mahalaga yung kilala mong Diyos. Ang mahalaga ay kilala ka ng Diyos na kanyang ikaw ay kinilala ng Diyos na kanyang anak. Ay kahit kilalanin ng tao na ang Diyos ay kanyang ama, ay kung hindi naman kinikilala ng Diyos na siya ay kanyang anak, ay delikado, no? So kaya mahalaga ang patuloy na pag-aaral ng salita ng Diyos, at lagi sinasabi ni Apostol Pablo, inyong susuriin kung kayo'y nasa tunay na pananampalataya. Kung tunay nga kayong ligtas, kung tunay nga ang inyong pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay, kung tunay nga na kayo ay ipinanganak na muli, no? Dahil baka ito ay akala mo ikay relax, akala mo ikaw ay kasama sa iglesia, ay ikaw ay talagang ligtas na, no? So, mahalaga na mag-aral ng salita ng Diyos, at saka mahalaga na tunay na alamin ang mga kapahayagan ng Diyos. No, makilala ang Diyos, ang Panginoong Jesucristo. Hindi lamang yung makilala ang pastor o makilala yung mga kapwa mananamba sa church. Marami sa mga mananampalataya, ganyan. Masaya sila, kilala nila pastor. Kilala nila ang mga ka-churchmate nila. Saya-saya sila magkakasama, no? Hindi naman kilala ang Diyos. Hindi naman talaga nila kilala ang Diyos. Hindi naman nila talaga kilala ang Panginoong Jesucristo. Wala talaga silang kaugnayan sa kanilang buhay, yung kanilang pamumuhay, yung walang kaugnayan sa Diyos. Hindi nila talaga nauunawaan. Ano ba yung kaugnayan sa Diyos? Hindi nila naintindihan kung ano yun. Because they don't have it. May relasyon sila sa iglesia, may relasyon sila sa pastor, sa mga leader, sa mga churchmate, pero may relasyon ba sa Diyos? Ayun ang pinakamahalaga sa lahat, no? So, itong bautismo ang physical o nakikitang paglalarawan ng kamatayan at pagkalibing ng lumang pagkatao, no? Ng isang taong sumampalataya sa Panginoon, nalibing na, namatay na. At sa pagbangon mula sa tubig, yan ay paglalarawan ng kapanganakang muli.
no? Nung pagbangon, nang bumangon yung tao, no, na nalibing na ang kanyang lumang pagkataong bumangon, iba na. Iba ng katauhan. Bagong nilalang na, no? So, ito ay gawain na may itinuturong aral. Ito ay paglalarawan ng isang espiritual na katotohanan sa paraang nakikita ng mga mata. No? Kaya ito'y ginagawa publicly. No, sa mga sa dagat, sa ilog, sa swimming pool, no, nakikita ng mga mata, no, ito'y physical na paglalarawan ng naganap sa espiritu. Okay. Alam ninyo, bago dumating ang bagong tipan, no, itong New Testament natin, no, itong panahon ng bagong tipan ay nagsimula, no, na sa nakatala sa mga gospel, no, kapanganakan ng Panginoon, no, dito sa lupa. Bago dumating yan, ang Diyos ay may bayan. So alam natin yan, yung bansang Israel. Sila ang mga tao na pinili ng Diyos. Talagang hinirang diyan. Pumili ang Diyos ng isa lang ang tao, si Abraham. At mula sa lahi ni Abraham, diyan siya gumawa ng isang bansa, no? Sila ang mga tao na tumanggap mula sa Diyos ng mga kautusan, no? Yung bansang Israel, very special nation, no? Dahil sa kanila ay pinagkatiwala ng Diyos ang kanyang mga kautusan, ang kanyang mga pangako, no? Actually, itong bansang ito lamang nakarinig sa boses ng Diyos. Nakarinig nila ang boses ng Diyos. Nakita nila yung sinulat ng daliri ng Diyos, no? Sa dalawang tipak na bato. So very privileged sila. Pinadalhan sila ng Diyos ng mga propeta na patuloy na nagpapahayag sa kanila ng mga katotohanan. Ipinahayag na rin nga sa kanila ang pagwawakas ng mundo. Pati yung pagwawakas ng mundo, pinahayag na din sa kanila. May mga kasunduan siya na ginawa dito sa bansang Israel. No? Sila ang bayan ng Diyos. At sila'y sumasamba sa tunay na Diyos. Sa kanila, sa panahon ng Old Testament, no? Yan ay ang nasa paligid nila ay mga tao na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, sa Diablo na samba, no? Sa mga imahen, mga idols, mga Diyos-Diyos ang kinamumuhian ng Diyos. Pero sila, no, ay tinuruan ng Diyos na sumamba sa Kanya. Tinuruan sila ng Diyos na sumamba sa tunay na Diyos, no? So, sa kanila ipinagkaloob ang tunay na kapahayagan ng tunay na Diyos, no? So, nakikipag-usap ang Diyos sa kanila, pinahayag nilang mga katotohanan, no? Na yan, hindi nalalaman ng mga taong nasa paligid nila dahil sila nadaya ni Satanas, no? Kung kaya't hindi nila kilala ang tunay na Diyos, pero kilala ng bansang Israel. Ngayon, mayroon dito sa mga bansa na nasa paligid nila, no, na ang tawag natin kapag hindi galing sa dugo ni Abraham, sa lahi ni Abraham ay hintil, no. So lahat ng mga hindi nanggaling sa linya ni Abraham, lahat ng mga tao na yan, ang tawag niya hintil, no? At sila mga pagano. Anong ibig sabihin ng pagano? Hindi nasamba sa tunay na Diyos. At sinasamba nila ay false God. Maling Diyos ang sinasamba nila, pagano, no? Pero dito sa mga hintil, no, mayroong nagnanais na makabilang, no, na maging kaisa ng bansang Israel. Ayaw na nila na nasamba sa mga imahen at sa mga ribulto, sa mga maling Diyos, no? na pag-unawa nila na yun ay yung mga Diyos na sinasamba ng kanilang mga kalahi ay false God, no? So nakita nila na ang bansang Israel ay ang Diyos nila ang tunay, lalo tigit pagka maraming mga himala, no, na ginagawa ang Diyos sa pamamagitan ng bansa, nakikita nila. So gusto nila
kahit hindi sila galing sa lahi ni Abraham, ay sila ay makasama, makabilang, no? Gusto nilang sumamba na rin sa tunay na Diyos, sa tunay na pamamaraan. So nagnanais sila na maging Hudyo rin. Gusto nilang magpa-Hudyo. Para bagang ang mga Pilipino gustong maging Amerikano. So tuwan-tuwa kapag sila may green card. Yeah, no? So itong mga hintil mula sa mga bayan na nasa palibot ng bansang Israel ay gusto rin nila maging Hudyo. Siyempre, hindi sila magiging talagang tunay na Hudyo sa kanilang genetics, no? Ay, hindi naman pwede dahil ibang lahi ang pinanggalingan nila. Hindi sila galing kay Abraham, no? Imposibleng mangyari yon. Pero gusto nila na makabilang, maging miyembro ng relihiyon ng mga Hudyo na nasamba sa tunay na Diyos. So, gusto nilang maging Hudyo sa spiritual, no? So hindi sa physical, imposibleng mangyari 'yon, pero sa spirit, no? Gusto nilang maging kabilang sa relihiyong Judaismo. So kaya nagnanais silang maging miyembro nitong relihiyon ng mga Hudyo na Judaismo, no? May mga hintil na nagnanais na humiwalay na sa paniniwalang pagano at maging kasapi ng Judaismo. Kapag sila'y napalipat sa Judaismo, halimbawa kapag sila ay naging miyembro na ng relihiyong Judaismo, ang tawag sa kanila ay proselyte. No? Ito yung hintil na nagpahudyo. Hintil siya, pero siya nagpakomberte siyang Hudyo. So, iniiwan niya yung kanyang pagiging pagano at siya ay nagiging kabilang sa Judaismo, miyembro ng Judaismo, no, na relihiyon ng mga Hudyo. Kaya itong mga Hudyo, gumawa sila ng sistema, parang seremonya, no, ng pagtanggap sa mga proselyte, no. Yun ay parang pagtanggap sa pagano para mapabilang sa kanilang relihiyong Judaismo. May 3 bahagi itong seremonyang ito ng pagtanggap sa mga proselyte, no? Mga paganong nagpahudyo. And actually, dito sa tradisyong ito ng Judaismo, unang lumitaw ang ideyang pagbabautismo, no, nakaugnay sa mga hintil na proselyte. No? So, ang ating pinag-aaralan ay anong impluensya sa nanggaling yung pagbabautismo. May 3 bahagi ang seremonya, no, ng para ang pagano ay maging Hudyo. Para dito sa mga proselyte. Ang una, ang tawag sa unang ginagawa nila, the first step, no, yung una mo nang kailangan daanan nitong paganong gustong magpahudyo, no, ay itong mila. Ano yung mila? Ay siyempre pagtutuli. Kasi yan ang pinaka sacred, no, na simbolo para sa mga Hudyo na sila ay nagpapatuli. So kung ikay pagano, gusto mong makabilang sa Judaismo, ay magpapatuli ka rin. So yan ang tinatawag na mila. So yun, bata man o matanda. So kahit na yan ay 50 anyos na pagano at gusto niyang magpaging Hudyo, sumapi na sa Judaismo, ay magpapatuli siya. Kahit pa siya ay 80 years old na, ay magpapatuli. No? Yan ang unang bahagi. No? Yan ang unang step, magpatuli. So, actually, itong pagtutuli, saan nanggaling ito? Pinasimulan ito at itinalaga ng Diyos kay Abraham pa. No? Tingnan natin, Genesis, kaya ito napakahalaga sa mga Hudyo. Genesis 17, 1-4. Yan ay actually hanggang 14, no? So babasahin natin, Genesis 17, 1-14. Yan. So, dalawa uling mga talata. Ang unang babasa ay si
Ano pa ang hindi nakakabasa? Si Daisy Rose. Kilala mo, Bibian, si Daisy? Pamangkin din ho ni Nadsel. Okay. Daisy, gusto mong bumasa? Marami ho sila doon, tita. Si Tots tsaka si Daisy Rose. Ay, pwede naman silang bumasa. Gusto ba nilang bumasa? Mabasa ko yung mga yon. Okay. Ilang kayo, Daisy, dyan sa inyo? Ano po? 3 po. Okay, 3. So, pamula sa Genesis, tigdala-dalawang talata, no? Sa inyo ang 1 to 6, no? Hindi ko kilala kung ipakita mo nga ihang mukha ninyo. Para makilala ko kayo. Nakikita ko kayo pag binuksan mo ang iyong video, no? Okay na po. Ayan. So, Yan ang inay. maigi kayo nakasama Anyway. ngayon sa ating Zoom. Okay. Anong pangalan ng inay mo, Nadsel? Salome po. Salome. Okay. So, babasa po kayo, inay. Sige. At saka si Daisy. Sino si Daisy? Ano po si Daisy? Ayun, si Daisy. Okay. Ilan taon na si Daisy? Ilan taon ka na daw? 13 po. 13. And then, sino itong nagsasalita kanina? Yan. Kapatid po ako ni Totoy Nads. Ni Nadsel. Anong pangalan mo, iha? Rose Ann po. Rose Ann. Okay. So, mas matanda ka kaysa kay Nadsel. Bunso po. Ikaw ang bunso. Mas matanda si Nadsel. Okay. So, Yung isa kapatid din. Si Dennis Veronica, ay yung pamangkin si Dennis Veronica. pamangkin mo, Nadsel. Kapatid ko naman yan si Eden, yung kasama din niya doon sa bahay. May kasama siya doon na, so gusto rin bumasa ni Eden, hindi ko siya napabasa kanina. Mhm. Sige. So, diyan sa inyo, Rose, 1 to 6, no? Ikaw na ang magsabi kung sino ang 1 and 2, sino ang 3 and 4, and sino ang... Siguro magsimula tayo doon kay nanay, kay Nay Salome, no? Genesis 17, 1 and 2. And then si Rose, Genesis 17, 3 and 4. And then anong pangalan nga? Si Isay. Si Isay, Genesis 17, 4 and 6. Okay. And then sunod, Bibian, di pa ikaw nakakabasa, no? Hindi pa ho. Okay. So ikaw ay 7 and 8? Nadsel, nakabasa ka na? Totoy, sabi mo nandito pa si John. Si Meron pa June. doon. Sige. Si June, kasama mo, Rose? Apa. Okay. So si June ay 7 and 8. Then si Vivian ay 9 and 10. And then 11 and 12. Nakabasa ka na, Nadsel? Di pa? Si Ining hindi pa. Si Keisha. Abram. Si Keisha, nakatapos na si Keisha nung Hindi. English class. Nakatapos. Di ba? Ito ay Tagalog na. Hindi makabasa si Keisha. Tapos na sila nitong lesson na ito nung ito ay aking ituro sa English. Okay. So, sino nga tayo? So, mayroon hanggang 10. So, 11 and 12. Si Eden. Ano? Eden? Paano ba sinayde? Dahil si Eden hindi ko napabasa, no? And then pagkatapos niya ng 13 and 14 ay balik na uli sa iyo, Nadsel. Okay na po. Sige. Basa na ho, Inay. Start na. At nang si Abram ay may siyam na taon ay nakakita ng Panginoon kay Abram at siya sa kanya nagsabi, ito ang Diyos na
makapangyarihan sa lahat. Lumakad ka sa harapan ko at magpakasakdal ka. Ako'y na makikipagtipan sa iyo at ikaw ay aking paraming mainam. At nagpatira pa si Abram at ang Diyos ay nakipag-usap sa kaniya na sinasabi, tungkol sa akin narito ang aking tipan ay sumasa iyo at ikaw ang magiging ama ng maraming bansa. 5. At hindi natatawagin ang pangalan mong Abram, kundi Abraham ang magiging iyong pangalan, sapagkat ikaw ay ginawa kong ama ng maraming bansa. 6. At ikaw ay aking gagawing totoong palaanakin at papanggagalingin ko sa iyo ang mga bansa at magbubuhat sa iyo ang mga hari. 7 at 8. 7. At aking papagtibayin ang aking tipan sa iyo, sa iyong binhi, pagkamatay mo sa buong kalahian nila, na tipang walang hanggan, na ako'y magiging iyong Diyos, at ng iyong binhi pagkamatay mo. 8. At ibibigay ko sa iyo at sa iyong binhi, pagkamatay mo, ang lupaing iyong mga pinaglakbayan, ang buong lupain ng Canaan, na pag-aaring walang hanggan at ako ang magiging Diyos. Nine. Si Eden. 11, 12 yata ako. nasa mamitong. Sige ako. 9. At sinabi pa ng Diyos kay Abraham at tungkol sa iyo, ingatan mo ang aking tipan, iingatan mo at ng inyong binhi pagkamatay mo sa buong kalahian nila. Ito ang aking tipan na inyong iingatan sa akin at sa inyo at ng inyong binhi pagkamatay mo tutuliin ang bawat lalaki sa inyo. 11. At kayo'y tutuliin sa laman ng inyong balat ng masama, at ito ang magiging tanda ng aking tipan sa inyo. 12. At ang may 8 araw ay tutuliin sa inyo ang bawat lalaki sa buong kalahian ninyo, ang ipinanganak sa bahay o ang binili ng salapi sa sinumang taga-ibang lupa na hindi sa inyong lahi. 13. Ang ipanganak sa bahay at ang binili ng inyong salapi ay dapat tuliin. At ang aking tipan ay isa sa inyong laman na pinakatipang walang hanggan. 14. At ang lalaking hindi tuli, na hindi tinuli ang laman ng kanyang balat ng masama, ang taong iyon ay mahihiwalay sa kanyang bayan. Sinira niya ang aking tipan. So yan ang pagtutuli, no, na tingnan ninyo. Kay Abraham, nung piliin ng Diyos si Abraham sa panahong yun, napakatagal na noon, no? Noon pa sinimulan ng Diyos sa bansang Israel itong pagtutuli, na lahat daw ay tutuliin. Pati yung kanilang mga alipin, no? Kahit hindi Hudyo, alipin nila at yung nakikipamayan sa kanila, ibig sabihin, sumama na sa kanila kahit hindi sila Hudyo. Halimbawa, alipin ni Abraham, na naging parang kasambahay na ni Abraham, hindi naman siya anak ni Abraham, no? Tinuli din. So lahat ng mga alipin ni Abraham tinuli din dahil nasa ilalim sila ng pamamahala ni Abraham. And syempre, yung mga naging anak ni Abraham, naging anak ng anak ni Abraham, at ang mga sumunod na lahi, no? At ang sabi sa verse 14, ang lalaking hindi tuli, na hindi tinuli ang laman ng kanyang balat ng masama, ang taong iyon ay mahihiwalay sa kanyang bayan. See? Sinira niya ang aking tipan. So ayaw ng Diyos na mayroong lalabas na o mayroong sa bansang Israel na hindi tutuliin. Lahat, ayan ang kanyang instruction. Ayan ang kanyang utos. Lahat ng lalaki ng bansang Israel kailangan tuliin. Tingnan niyo ang tawag ng Panginoon doon sa inaalis na laman. Sabi, tinuli ang laman ng kanyang balat ng masama. No? Balat ng masama.
Yun daw ay balat ng masama, kaya kailangang alisin. No? So, na yan ay paglalarawan nga ng kasalanan na nasa nature, nasa kalikasan ng tao. No? So, yan ay very sacred. No? Yung gawain yan sa mga Hudyo. At yan ay talagang isa sa priority na ginagawa ng mga Israelitang lalaki, no? And so yan ay ang Diyos mismo ang nag-institute niyan, siya ang nagpasimulan niyan, no? So ang pagiging tuli ang nagiging tanging tanda, no? Na ang tao'y kabilang sa bayan ng Diyos. Yan ang pinakamarka ng bansang Israel, na sila ay kabilang sa bayan ng Diyos, sa bayang pinili ng Diyos, sa bayang hirang ng Diyos, no? Dahil yung kanilang pagiging tuli, no? Yun na nagpapakita na sa kanilang kalikasan sila ay makasalanan. So ang pagiging makasalanan nila ay hanggang sa bahagi ng kanilang organ, no? Physical organ, kasarian, na pinanggagalingan ng buhay. Diyan ang gagaling ang buhay. Gaya nga ng sabi ko, ang babae, hindi sa babae nang gagaling ang buhay, sa lalaki. Ang lalaki ang may seed, no? So parang ang babae ay taniman. Ang lalaki, nasa kanya ang seed na itinatanim para magkaroon ng bagong buhay, no? At saan ang gagaling ang seed ng lalaki? Di sa kanyang kasarian, no? Doon ang gagaling ang buhay. Pero anong klase ang nalitaw? Makasalanang buhay, no? Nang galing sa makasalanan, ano ang lumalabas? Makasalanang buhay. Nang galing sa makasalanang ama, lumalabas makasalanang anak, no? So sa ibang salita, ang kasalanan ay nanganganak ng kasalanan. Ang makasalanan ay nanganganak ng makasalanan, no? Hindi pwedeng manak ng banal ang makasalanan. So, lahat ng tao makasalanan, so lahat ng anak ng tao makasalanan. Walang naiipanganak na banal ang tao. So, kay Adan, ang lahat ay namatay. At ang buong lahi ng tao ay naging marumi, no? Dahil lahat, mula sa pinagmulan ng buhay, si Adan makasalanan. Lahat ng lumabas makasalanan. Kung kaya hindi pwedeng makarating sa Diyos. Ang pwede lamang makapasok sa kaharian ng Diyos yung walang kasalanan, yung banal, no? So kay Adan, ang lahat ay namatay. At ang buong lahi ng tao ay naging marumi, masama. Dahil dito, ang mga Israelita ay tinutuli bilang kanilang pag-amin. Yun ang kanilang, sa pagpapatuli nila, inaamin nila na may kasalanan sa kanilang kalikasan, na dapat alisin, dapat linisin. So ito ang inilalarawan ng paglilinis at pag-aalis ng marumi na ginagawa sa pagtutuli. So kapag ang isang hindi Hudyo, no, so hindi siya Hudyo, gusto niyang sumama sa mga Hudyo, maging kabilang ng relihiyon ng mga Hudyo, ng Judaismo, at sumamba rin sa tunay na Diyos, hindi na sa maling Diyos, no? So napapasailalim siya dito sa seremonya na ang tawag ay Mila. Yan ay nagpapatuli siya, no? Yan ang pagtutuli sa seremonya ng proselyte. So ito'y kinikilala ng hintil. So katulad din ng mga Hudyo, dapat niyang kilalanin itong hintil ang pagiging likas niyang makasalanan, no? So hindi lamang yung mga panlabas niyang ginagawang kasalanan, siya ay halimbawa siya ay nananakit sa ibang tao, kasi nagsasalita ng masama, yun ay mga ginagawa niyang kasalanan na panlabas, no? Hindi lamang sa mga ganong kasalanan, kundi sa mga kasalanan na nasa kanyang katauhan, bahagi ng kanyang katauhan, nasa kanyang kalikasan na naging marumi, kung kaya't marumi rin at makasalanan ang buhay na lumalabas sa kanya. So dapat din niyang
Katulad ng mga Hudyo, kailangan niyang kilalanin yon, kailangan niyang tanggapin yon, na may kasalanan sa kanyang kalikasan, na kailangan na marumi, kailangan tanggalin, no? So kailangan din siyang dumaan doon sa pagtutuli na simbolo ng maruming katauhan na nangangailangan ng paglilinis, no? So itong gawain ito, mahalagang pag-amin ng isang ihintil, no? Ito inaamin niya sa kanyang makasalanang kalagayan, ang kanyang makasalanang kalagayan. So ito'y tinatawag na mila. So inaamin din ng hintil na siya'y makasalanan, no? Ang pangalawang bahagi nitong seremonya ng pagpapahudyo, no, ay yung tinatawag na tebula. Itong tebula, ito, so pagkatapos na matuli, no, ilulubog siya sa tubig. Yan. Makita ninyo ang pagkakatulad sa bautismo, no? Nilulubog sa tubig. So pagkatapos na siya matulian, itong hintil na proselyte ay inilulubog sa tubig. Ang sabi nila, kaya nila ginagawa itong seremonyang ito, no, ng mga Hudyo para sa mga hintil na nagpapahudyo. Sinasabi nila na ipinakikita ng paglulubog sa tubig na ang hintil ay namatay na sa mundo ng mga hintil. Okay? Ang luma niyang buhay ay patay na. Yung buhay niyang pagano, yung buhay niyang nasamba sa maling Diyos, namatay na. Yung luma niyang buhay na hiwalay sa Diyos, hiwalay sa mga pangako ng Diyos, hiwalay sa pagkakilala sa tunay na Diyos, hiwalay sa katotohanan ng Diyos, yung lumang buhay na iyon ay patay na. So yun ang ipinakikita ng hintil kapag siya ay nagpalubog sa tubig dito sa seremonya ng tibula, na kanyang iniwanan na, namatay na yung kanyang buhay bilang hintil, no? At pag siya iniahon, no, sa tubig, no, mula sa paglulubog sa kanya sa tubig, ito'y nagpapakita na bago ng tao ang lumitaw. Bagong tao na may bagong buhay. May bago na siyang pamilya. No? Pamilya na siya ng mga, kasama na siya ng mga Hudyo, hindi ng mga pagano. At may bago na siyang kaugnayan sa tunay na Diyos. So, yun ang ipinakikita nitong tebula. So, sa kanila, walang higit na makapagpapakita nitong katotohanan ito maliban sa paglulubog sa tubig. Yun talagang tunay na nagbibigay ng paglalarawan ng pagkamatay nitong hintil sa kanyang buhay bilang hintil o bilang pagano. At sa pag-ahon niya sa tubig, nagpapakita na siya ang lumabas, iba na, Judaismo na, hindi na pagano. Bahagi na ng Judaismo at tinalikuran na ang paganong Diyos-Diyosan. Kung kaya dito sa paglulubog sa tubig ng hintil na proselyte, unang lumabas ang pagbabautismo sa istorya o history ng ating katubusan. So, ginamit iyan, no? Unang nagbautismo, di ba, ay si Juan Bautista. Siya ang unang nagbabautismo. Dahil siya ang isinugo ng Diyos upang ihanda ang dadaanan ng Panginoong Hesukristo o ang ministeryo ng Panginoong Hesukristo. Ihanda ang mga tao, no, sa pagdating ng Mesiyas, sa pagdating ng Panginoong Hesukristo, o kung kaya siya ay nagkaroon ng may ministry siya bago ang Panginoong Hesukristo, nihahanda niya ang mga tao, no? And siya ay nagbabautismo. Yun, ginagamit niya itong isang bahagi ng seremonya ng proselyte, no, upang ang mga tao ay papanumbalikin, no, sa Diyos, at tumalikod sa kasalanan, no. So ginagaya dito sa pagtalikod ng proselyte sa kaniyang buhay bilang pagano, na mananamba sa maling Diyos, no. Actually, mananamba kay Satanas, no? Pagano, mananamba kay Satanas, no.
At sa kaniyang pagsunod dito sa seremonya ng tebula, iniiwanan niya lahat yun. No? At siya ay sumasama na sa pagsamba sa mga Hudyo sa tunay na Diyos. No? Now, ang pangatlo na bahagi ng seremonya nitong mga proselyte, mga hintil na nagpapahudyo, ay yung paghahandog ng hayop. No? Siyempre, kabilang yan, mahalagang bahagi yan ng buhay ng mga Hudyo. Yung paghahandog ng hayop, yung nagdadala sila ng hayop, pinapatay ang hayop at sinusunog ang hayop bilang handog. No? So kapag ang isang hayop ay nihandog sa dambana, ang dugo nito ay iwiniwisik sa hintil na nagpapahudyo. So iniwisikan yung hintil na nagpapahudyo. Ipinakikita nito na kailangan niya ng paglilinis ng kanyang kasalanan sa araw-araw. No? Dahil ang mga Hudyo, kailangan nilang maghandog ng hayop araw-araw dahil sa kanilang mga kasalanan. Diba? Lagi silang nagkakasala, kailangan mga mamatay. Yan ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, pag nakakasalang Hudyo ay may namamatay na hayop. No? Na siyang pinahintulot ng Diyos na maging substitute nila, no? Para hindi silang mamatay. Na ito'y simbolo na mayroong darating na tunay na substitute. No? Dahil yung mga hayop na pinapatay nila, hindi rin naman na tunay na nakakapag-alis ng kanilang kasalanan. Simbolo lang yun. So, ito ay parte ng proselyte ceremony na sila ay biniwisikan itong dugo ng hayop, no? Na nagpapakita kailangan nila palinis araw-araw sa kanilang kasalanan. Hindi lamang na kailangan niya ng paglilinis sa kanyang masamang kalikasan, kundi kailangan din niya ng paglilinis maging sa mga kasalanang ginagawa niya sa araw-araw, no? So hindi lamang paglilinis ng kanyang likas, nasa kanyang kalikasan, katauhan na kasamaan, kundi paglilinis sa mga ginawa niya mismong kasalanan. Yung kanyang pagsisinungaling, yung kanyang pagmumura, yung kanyang pag-iisip ng masama, no, sa Diyos at sa kapwa, yung kanyang masasamang mga saloobin, no, at mga iba't iba pang paglalabag sa mga moral na kautusan ng Diyos. So, makikita natin na ang pinakamahalagang ipinakikita ng seremonyang ito para sa mga proselyte ay ang pagtanggap o pag-amin ng tao ng kanyang pagiging makasalanan sa kanyang kalikasan. Yan ang pinakikita ng tatlo, di ba? Mila at na itong tebula at ng korbin, na may kasalanan ng tao sa kanyang kalikasan, sa kanyang mismong katauhan at sa kanyang pagiging makasalanan, sa kanyang pag-uugali at sa lahat ng mga ginagawa niya sa kanyang buhay. So, may pangangailangan na mamatay sa lahat ng mga kasalanang ito at magkaroon ng bagong buhay sa isang bagong sambahayan, no? At magkaroon ng bagong kaugnayan sa tunay na Diyos. So, makitang-kita yan sa mga hintil dahil talagang iniiwan nila yung kanilang dating buhay bilang hintil at sila'y napapasama sa bagong pamilya. Kapamilya na siya ngayon ng mga Hudyo. At ang kanya na ngayong sinasambay ang tunay na Diyos. So, kaya ito ang pinagpasimulaan ng pagtutubog sa tubig. At ang inilalarawan ng pagtutubog sa tubig ay kamatayan ng luma at paglitaw ng bago. Di ba? Kamatayan ng luma, yan ang inilalarawan ng paglulubog. No? Kamatayan ng lumang pagkatao at paglitaw ng bagong buhay o ng bagong katauhan. No? So, yan paglalarawan. Pag sinabing paglalarawan, hindi ang paglulubog sa tubig ang tunay na nagbibigay ng bagong buhay, okay? Kaya nga paglalarawan lamang yan, no? Kaya ang bautismo ay ginagawa pagkatapos na maganap sa tao yung pagkakaroon niya ng bagong buhay, hindi bago. No? Dahil ang bautismo, hindi siya talaga ang nagbibigay ng bagong buhay. Ang nagbibigay ng bagong buhay si Kristo. Natatanggap mo yan pag sumampalataya sa Kanya. Kaya ang order, ang sequence, di ba, ay ang bautismo pagkatapos na maligtas.
pagkatapos na magkaroon ng bagong katauhan. Ito lamang ay ipaglalarawan, inilalarawan sa harapan ng mga tao para kita ng mga mata ng mga tao yung naganap na pagbabago sa loob. Okay. Sorry. So itong si Juan Bautista. Si Juan Bautista, nabanggit ko kanina, no? Yan, siya ay pinsan ng Panginoong Hesukristo, 6 months older kaysa Panginoong Hesukristo. Mabasa niyan sa Lucas, no? Nung si Maria ay bumisita kay Elizabeth na ina ni John the Baptist, no? Siya actually, itong si Juan Bautista, ang pinakahuling propeta ng Lumang Tipan. So sabihin niyo, bakit siya ang huling propeta ng Lumang Tipan? Ay siya nasa Bagong Tipan. No? Yan ay binanggit, no, sa kasulatan na siya ay huling propeta. No? Siya ay nabuhay sa mundo bilang siya ang huling propeta. Yan, si Juan Bautista. Ang kanyang tungkulin bilang siya ang mauuna, no? Nauna siya. Ang ministeryo niya nagpasimula una kaysa Panginoong Jesus, no? So siya ang nauna, forerunner ang tawag sa Ingles. Siya ang forerunner of Jesus Christ. Siya ay nauna sa Panginoong Jesus. Ang tungkulin niya, no, ay ihanda ang mga tao sa pagdating ng kanilang Panginoon, no? So, paano niya ito gagawin na maihanda ang mga tao? So alam ni Juan Bautista na dadating na si Kristo, na itong si Kristo na darating ay banal, no? Walang kasalanan. Nalalaman niya na ang darating na Kristo, maghahanap siya ng katuwiran sa mga tao. Gusto niyang makakita ng katuwiran sa mga tao, ng matuwid na pamumuhay. Yan ang gusto ng Kristong darating, makakita ng matuwid na pamumuhay sa mga tao. Kaya nangaral si Juan. No? Anong kanyang pangangaral? Pinangaral niya ang tungkol sa pagsisisi. Alam niya, ang gusto ng Kristong darating, matutuwid ng mga tao ang kanyang matatagpuan. So siyempre, kailangan ng mga taong ma-realize, no, na sila'y makasalanan at sila'y magsisi. No? So yan ang pangangaral ni Juan Bautista, pagsisisi, kabanalan, banal na pamumuhay, pagiging matuwid, at hinamon niya ang lahat na magsisi sa mga kasalanan, sapagkat ang kaharian ay malapit na. Makita ninyo yan sa mga bahagi sa Biblia na nagbabanggit ng mga sinasabi ni Juan Bautista. Hinamon niya magsisi ang mga tao sapagkat ang hari ay darating. Hinamon niya ang mga tao na tumalikod sa kanilang mga ginagawang mga makasalanan, ang mga nandadaya, huwag nang mandaya, no? Ang mga gumagawa ng mga kasalanan, magsisi. At bilang tanda o pagpapakita, kung ang tao ay tunay na nagsisisi na nga at sumusunod sa kanyang hamon na magsisi, para maipakita ng tao na ginawa niya yung sinasabi ni Juan Bautista na pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan, ay di siya nagpapabautismo. No? So katulad ng sa proselyte ceremony, na kung gusto ipakita ng hintil na talagang tinatalikuran na niya ang buhay na hintil, ay siya ay magpapalubog sa tubig, no? So gayon din sa ministry ni John the Baptist, no? Upang makita ng mga tao, maipahayag ng tao ang kanyang na siya ay nagsisi sa kanyang loob, no? Yung naganap na pagsisisi sa kanyang kalooban, gusto niyang ipakita sa mga tao. So siya nagpapabautismo kay Juan, no? So yan ang pagbabautismo ni Juan. Na ito ay isipin ninyo, ang Panginoong Hesukristo hindi pa na-enter sa scene, no? Sa eksena, wala pa ang Panginoong Hesukristo sa eksena nito, no? Si Juan Bautista pa lang, no? Hindi pa kilala ng mga tao ang Panginoong Hesukristo, hindi pa siya nagsisimula ng kanyang ministeryo, hindi pa siya nagsisimula ng kanyang mga pagpapagaling at mga himala. Wala pang nakakakilala sa Panginoong Hesukristo sa panahon ito.
nihahanda na ni Juan ang mga tao, no, sa kanyang pagdating. So meron siyang ministry ng pagbabautismo, binabautismohan niya itong mga tao na nasunod, no, sa kanyang preaching, sa kanyang pangangaral na mga agsisi. So ito ay yung pagbabautismo niya bilang paglalarawan, bilang nakikitang simbolo ng pagtalikod sa kasalanan ng mga tao na yon na nagpapabautismo sa kanya, na ginawa nila sa loob ng kanilang katauhan. Na tunay nga sila ay nagsisi sa kanilang kasalanan. So, sila nagpapabautismo. Kaya yan, si Juan sa Jordan River, sinasabihan niya ang mga Hudyo na magpalubog sa kanya sa tubig. No? Now, kung ikay Hudyo, ito ay alam mo kung sino ang nagpapalubog sa tubig, di ba? Ang nagpapalubog sa tubig ay mga hintil, yung hindi kilala ang tunay na Diyos, hindi lahi ni Abraham, hindi bahagi ng bayan ng Diyos. No? Sila ang nagpapalubog sa tubig dahil gusto nilang maging Hudyo. Ay, ikay Hudyo na. Hudyo na sila, di ba? So isipin nila, hindi naman kami hintil di ba? Bakit kami magpapalubog sa tubig? Ay kami Hudyo na, no? So parang isipin natin, siguro hindi makikinig ang mga tao kay John the Baptist kasi ayan ay parang nagpapababa sa kanilang sarili, very humbling, no? Para sa kanila dahil hindi naman sila hintil ang nagawa ng ganyang nagpapalubog sa tubig ay mga hintil na gustong magpahudyo, no? Ay kami Hudyo na anak kami ni Abraham, bayan na kami ng Diyos, no? Pero sa pangangaral ni John the Baptist, iyan ay kaniyang sinasabi sa mga tao, sino man na nagsisi, no, talagang nanumbalik sa Diyos, tumalikod sa kasalanan, pakikita ninyo ang inyo talagang nagtunay nga kayong nagsisi, ay kayo magpapalubog sa akin sa tubig ng Jordan. So ito ay hamon sa mga Hudyo na magpakumbaba, no? Dahil sa kaisipan nga nila, sila'y anak na ng pangako, hindi na nila kailangang dumaan sa paraang na parang mga proselyte, mga hintil, no? Sa paraang seremonyang ginagawa nila para sa mga hintil na proselyte na gustong magpahudyo upang mapabilang sila sa mga tao ng Diyos. So very humbling yan. By the way, diyan sa picture makikita niyo ang Jordan River. That's the actual Jordan River. No? Hindi ko alam yung nasa itaas. Ayun kasi sa sine. So, hindi ko alam kung yun ay tunay na Jordan River na sinut yung scene na yan. Pero itong nasa gitnang litrato, ito ang tunay na Jordan River. Ito ding nasa baba, tunay diyan na Jordan River. And actually, dito sa spot na ito, makikita nyo, marami diyan, nagbabautismo sila. Diyan nila sinasabi nila, kaya very famous itong lugar na ito, itong areang ito ng Jordan River. Sabi nila, diyan binautismuhan ang Panginoong Hesukristo sa lugar na iyan ng Jordan. Okay? Now, ang ministeryo ni Juan Bautista, no? By the way, kasi 8:34 na. Siguro ito ay ating itutuloy next week, no? Yung ministeryo ni Juan Bautista. So dito muna, hanggang dito muna tayo, no? Kasi alam ko kayo may mga trabaho bukas, may mga pasok bukas. So mas maigi ay tuloy natin next week, no? So anong pinag-aralan natin ngayong gabi? Ang pinag-aralan natin ay yung saan nagpasimula, no, yung ginagawang paglulubog sa tubig, no. Siyempre sa mga mananampalataya iba ang ibig sabihin, hindi katulad ng sa mga proselyte, yung ginagawa ng mga Hudyo sa mga hintil na nagpapahudyo, no. Iba yon, dahil yon walang kaugnayan yun sa sa Panginoong Hesukristo. Although mabuti yun para sa mga hintil, no, na sila ay
tumatalikod sa kanilang buhay na pagano, nasamba sa dyablo, at sila'y sumasama sa mga tao na nasamba sa tunay na Diyos. No? Pero hindi ito nangangahulugan na sila ay makakarating sa langit. Pag sila'y dumaan doon sa tatlong sermonya na yun, Mila, Tebula, at Corbin. No? Hindi yan ang daan patungo sa langit. Yan ay daan para sila ay mapapasok sa relihiyong Judaismo. Okay? Pero at least, mayroong binubuksan nila ang kanilang kaisipan sa tunay na Diyos. At kung sila'y magpapatuloy, at sila'y gagabayan ng Panginoon, ay makikita nila ang tunay na Mesiyas, ang Panginoong Hesukristo, na siyang pinanggagalingan ng tunay na kaligtasan. Okay? Pero makikita ninyo, no, doon nagsimula yung idea, no, ng paglulubog sa tubig. At yan ay ginamit, yung pamamaraan, yung ginamit ni John the Baptist, no, sa paghahanda niya sa mga tao sa pagdating ng Panginoong Hesukristo, upang ilarawan yung kanilang pagtalikod sa kasalanan, yung kanilang pagsisisi in preparation sa pagdating ng Panginoong Hesukristo. So hindi pa rin yung nakakapagligtas, yung pagbabautismo ni John the Baptist sa mga Hudyo ay hindi nakakapagligtas. Yun ay preparasyon lamang ng puso nila sa darating na tagapagligtas. No? Dahil isa ang paraan para maligtas ang lahat ng tao, kay Hudyo o Hintil. At yan ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. No? Okay. So dito muna tayo magwakas at itutuloy natin ang ating pag-aaral. Titingnan natin yung ministry ni John the Baptist. Siya ang unang baptizer, no? Si John the Baptist. May tanong kayo? May naintindihan kayo? Nalito kayo. Meron naintindihan. Sige. Magwakas na tayo sa panalangin. Ano, mga kapatid? Si Francis. Pwede ba ikaw ang magwakas sa panalangin, Francis? Pwede po. Okay, manalangin. Ama namin Diyos na banal at dakila, salamat po sa inyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po sa katatapos lamang namin pag-aaral tungkol po sa water baptism, sa mga pagpapala na natatanggap ng bawat isa sa amin. Salamat po ng marami at kami po ay tuloy nagpapasalamat at tayo niyo pong binibigyan ng time ang bawat isa para makapakinig at makapag-aaral na yung mga salita na po kay Tita Liwa na lagi niyong gamit upang kami ay maging malawak ang aming mga pangunawa sa pag-aaral, lalo sa mga minsan hindi namin maunawaan na patuloy niyo po siyang ginagamit para sa kaunawaan ng bawat isa sa amin. Salamat po sa patuloy na paggamit sa Kanya at sa lumapay kami ay patuloy rin niyo pong gamitin sa paghahayag ng inyong mga salita at ang aming mga natutunan sa aming mga pag-aaral sa mga Bible study at sa pagbabasa ng inyong mga salita ay kami po ay amin pong gamitin at sa pagtuturo din naman sa iba na nag-iintay na makarinig ng inyong mga salita at para sila naman din ay maligtas sa pamagitan ng inyong mga anak na nagtuturo. At sa gabi po ito, dalayan ko na kayong patuloy na mag-ingat sa bawat isa sa amin, sa mga lugar o bansa na rin ng bawat isa. Kayo po laging manguna sa buhay namin. Ingatan kami sa mga gawa ng kaaway at na laging bigyan ng kalakas at kalusugan piskal at sa mga may trabaho sa araw ng bukas. Dinadalahan ko rin po na kayong patuloy na mag-iingat sa amin at magbigay lagi ng sapat na kaalaman sa trabaho pinagkaloob sa bawat isa sa amin. At kahit sa mga trabaho namin ginagawa na po ito maging patuloy na pagpapala at pagpapala sa inyo, Panginoon. At na kami po ay
inyong gamitin sa mga lugar kami mga naroroon para makapagpahayag po lalo na inyong mga salita at salamat po at kami po'y malaya nakakapag-aaral at nakakapagpahayag ng mga salita na nagmumula sa inyo. At kailangan din po namin na sa gabing ito kami magkaroon ng maayos na kapahingahan at gisingin ng bawat isa sa araw ng bukas na may mga lakas at sigla sa bawat katawan, piskal at magamit namin sa paglingkod sa inyo. Salamat po at nagpatidalangin namin sa kakilang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen.